susunod na magsasalita, mas paiinitin pa yung gabi ngayon. Dahil kilala din natin siya. Ngayon, painitin natin ang buong Pampanga. Magbigay pugay kay Attorney Trixie Gonzales. Magandang gabi po. Palakpakan! Trixie Angeles po pala. Sorry. Magandang gabi, Angeles! Magkapangalan tayo. Magandang gabi, ako po si Trixie Cruz Angeles. At dahil magkapangalan tayo, mahal ko kayo. Dahil Pilipino kayo, mahal ko kayo. Kasi ganyan ang Pilipino. Nagmamahalan tayo, magkakalabayan tayo. We stand up for each other. Yes! Tingin nyo, ang gobyerno natin, mahal nila tayo. Alam nyo kung ano yung mahal? Pagkain! Tubig! Kuryente! Hindi nila tayo mahal. Pero mahal ang pagkain, tubig, kuryente. Pinapabayaan nila tayo. Meron pa silang love for all, ano? Nasaan ang pagmamahal? Alam niyo ba, sinasabi ng kanilang mga tagapagsalita, mahal naman daw ang pagkain sa buong mundo. Sabi ko, hindi. Nagmamahal lahat, totoo yun. Pero dito sa Pilipinas, ang kumikita sa pagkain, yung middleman, mga traders. Okay lang kung maganda, maayos naman ang kabuhayan. Ito ang problema. Alam ng gobyerno natin kung ano ang problema, lalong-lalo na sa agrikultura. Hirap i-explain to, Mura nila bibilin dun sa magsasaka. Mahal nila ibebenta sa atin. Sinong kumikita? Ang tawag sa kanila, ano na? Magnanakaw? Hindi. Ang tawag sa kanila, ang daming suggestion. Ang tawag sa kanila, barkada ng mga nakaupo. Sila ang kumikita. Kumikita sila sa likod ng mga magsasaka at saka sa ating mga mamimili. Ito yung problema. Alam nila kung anong solusyon. Alam nila kung anong kailangan gawin ng gobyerno para magmura ang pagkain. Tutulungan nila yung magsasaka. Bibigyan nila ng mga dryer. Bibigyan ng mga warehouses, silos, mga cold storage. Alam nila yung solusyon. Pero ginagawa ba nila? Ang bukod tanging sagot ng gobyerno ito sa pagmamahal na pagkain ay mag-import. Ay, ang galing. Ang talino. So, mahal ang pagkain. Ano pang mahal? Tubig. Paano tayo mabubuhay? Mahal ang tubig. May ginagawa ba sila para ibsan yung pagmamahal ng tubig? Tumataginting ang katahimikan tungkol dun sa taas ng presyo ng tubig. Taon-taon, sinasabi nila sa atin, magmamahal po kasi summer. Bakit kayo nagugulat? Taon-taon naman may summer. Ano pang mahal? Kuryente.
dami pa nilang pinapaisip sa atin, no? Mahal ang pagkain, mahal ang tubig, at ang pangako ay magmamahal pa daw ang kuryente sa darating na taon. Totoo yan. Ang masaya niyan, brown out na, mahal pa yung kuryente. Saan tayo lulugar? Kailangan panindigan natin to, titindig tayo. Ang daming binangakong sa atin, di ba, nung kampanya? Mahal daw tayo. Pero nagmahal ang pagkain, tubig, kuryente. Hirap ang mga mamamayan, nag-uumpisa na ang gutom, nag-uumpisa na ang brownout, at susunod niyan, pati tubig, mamamatay na rin. Kaya lang nakikita natin sa kanila, biyahe at saka party. Huwag na natin tiisin ito. Kailangan magsalita tayo, manindigan. Pakitaas nga po yung sign. Ano nakasulat dyan? Ulit. Anong nakasulat dyan? Simple lang yan. Sana, kung hindi nila kaya, at least makinig sila. Nananawagan tayo na sana, hindi na nga, mahal na nga ang tubig, kuryente, pagkain, ang taas pa ng krimen. Wala pang trabaho. So, anong natira sa atin? Nagbago tayo ng Pangulo. Nagbago din yung problema. Naghihirap tayo. May mga kababayan tayong gutom. Huwag natin patagalin to. Anong dapat gawin natin? Manindigan! Alam niyo na yung gagawin natin. Tayo po ang Pilipino. Di tayo pasusupil. Di tayo pwedeng pigilan magsalita. Di tayo pwedeng pigilan manindigan. Karapatan natin ipaalam sa kanila na tama na. Muli, huwag kakalimutan, kailangan ririnig ang boses ng bayan. Ang dami nating problema. Ang daming problema, ang sinirireseta nila sa atin, concert. Buti sana kung kagalingan yung nagko-concert, So muli, ang hinihiling ko lang bilang isang tagapagsalita dito, kapitan natin yung galit natin. Kailangan tandaan natin kung ano yung ginagawa nila sa atin. Araw-araw, tayo yung nakakaramdam ng taas ng presyo. Pagkain, tubig, kuryente, araw-araw damang-dama natin. Araw-araw damang-dama natin yung kakulangan ng serbisyo. Araw-araw damang-dama natin yung krimen. Hindi tayo pwede manahimik. Kung kailangan, mag-social media, makipag-usap, ikwento sa mga kapitbahay, sa susunod na maisog, dalin natin sila. Magparami tayo, manindigan tayo. Maraming salamat, Angeles City! Thank you! Once again, Attorney Trixie Angeles. Palakpakan po natin ulit. O, selfie muna, selfie muna. Salamat! Maraming salamat po, Attorney Trixie.
Trixie Angeles. Yan, kinorek ko na mali ako ng apelido kanina. Ang hirap talaga pag live. Okay, ngayon, napakagandang mensahe na to ni Trixie. Ang susunod naman po nating magsasalita ay walang iba. Si Doktora Lorraine Badoy. Palakpakan po natin siya. Paulit. Mayap abengi pu ke kayungan kaluguran kong kabalen. Maraming salamat at nag-iisa tayo ngayon bilang isang bansa para marinig ang mga boses natin na mga bingi sa Malacanang. Noong ako ay nagtatrabaho bilang secretary kay President Rodrigo Roa Duterte, kapag kami ay kumakain, sasabihin ng ating Pangulo, dating Pangulo, ito lang ang ulam natin. Priniritong isda, meron tayong sabaw, meron tayong dessert, meron tayong prutas. Okay na yan. Kasi hindi natin pera yan. Pera ng taong bayan yan. Hindi niya sinabi yan isang beses o 2 beses o 3 beses. Araw-araw na ginawa ng Diyos dun sa 6 na taon na naglingkod ako nung siya ay presidente. Yan ang narinig namin. Ito ang itinuro ng aming Pangulo sa amin. 2 utos lang. Number 1, paulit-ulit ito. Number 1, huwag kayong magnakaw sa Pilipino. Number 2, magsilbi kayo ng maayos sa Pilipino. At araw-araw na binabatikos si PRRD at ang team niya, wala kaming inapi kahit na sinong media. At paulit-ulit narinig namin kay President Duterte, magtrabaho lang tayo. So, ito yung nakikita ko ngayon, ang malaking problema sa Pilipinas. Ang mga nakaupo ngayon, walang kahihiyan sa Pilipino, walang kapasidad mahiya, harapan, garapalan kung magnakaw. At minsan, hindi ko naalala na meron kaming fireworks, pero itong president na ito, ang kanyang first lady, na nagpapalakad ng ating gobyerno na para bang sila ang may-ari ng Pilipinas, halos araw-araw napaparty na may fireworks. At kung hindi nyo pa alam, ang nakapalibot sa Malacanang ay slum areas, mga kababayan natin na mga pinakamahihirap dito. Pero hindi sila nahihiya. Hindi sila nahihiya na may fashion show sila, na may nagpa-fireworks na milyon ang bayarin nila doon sa fireworks lamang dito sa ating mga kababayan na kumakalap ang sikmura. Wala silang kahihiyan, walang puso. At nung kami ay nagtanong sa programa namin sa Speaker of the House na pinsang buo ng Pangulo na ito, totoo ba, Mr. Speaker, na 1.8 billion ang travel allowance ng opisina mo? Ano ang ginawa sa amin? We were illegally detained. Tinanggalan kami ng karapatan namin. Sa tanang buhay ko na walang nakakapagpigil sa akin magsalita ng malaya, dito ko lang naramdaman ang bakal na kamay ng isang abusadong diktador. At ano ang ginawa ni Pastor Quiboloy at sa Kingdom of Jesus Christ?
ako kasapi ng Kingdom of Jesus Christ. Pero humagulgol ako nung nakita ko yung video ng karahasan ng ating gobyerno. Umiyak ako kasi ang ating mga kasundaluhan, ang ating mga pulis, yan ang aking mga bayani. Noong panahon ng dating Pangulo, ang pinaka-trusted, pinaka-pinagkakatiwalaan na ahensya ng gobyerno ay ang ating mga kasundaluhan. At ang pulis, ganun din, for the first time, napakataas ng trust rating ng mga pulis noong panahon ni President Duterte. Pero nakita ko, 2 batalyon na mga sundalo, mga pulis, fully armed to their teeth, matataas na kalibre na mga baril. Nakita ko din, may mga snipers. May mga snipers. Yan. Nakita ko din ang mga snipers. Merong CIDG, may SWAT, may Special Action Force, may mga helicopter. Ano ang kaharap nila? Mga sibilyan, mga inosente, mga misyonaryo, mga church workers na walang kalaban-laban, mga bata. At ang nakakagalit dito, narinig ko ang press conference ng PNP at pinaliktad pa nila ang nangyari. Ang sinabi nila ay isang katawa-tawa na itong mga bata, itong mga unarmed civilians, mga church workers ang nangharas sa kanila. Paano nangyari yon? So, dito ko natutunan, napakahalaga ng leader. Nung panahon ni Pangulong Duterte, taas noo tayo bilang Pilipino. Pero itong Pangulo na ito, dinadala tayo sa bingit ng gera na wala siyang pakialam sa atin. Para saan, Mr. Marcos? Para saan, Mr. Marcos? Nasisirain mo ang Pilipinas. Para saan? Ang sabi nila, para sa pera na ninakaw ng pamilya nyo sa Pilipino. Kaya ninyo pinagtataksilan ang Pilipino. So, ang gusto nilang paniwalaan sa atin ay wala tayong laban. Wala tayong kapangyarihan. Nakalimutan na nitong mga lulong sa kapangyarihan at kung ano pa, sa droga daw, lulong din. No? Nakalimutan na nila kung sino ang nagbigay sa kapangyarihan nila. Ang taong bayan. At ako, yes. So, at ako nakita ko yon kahit kailan pupusta ako sa Pilipino. Tama si PRRD, tama si Pangulong Duterte. Hindi kilala ng mga ito kung ano at sino ang Pilipino. So magpakilala tayo! Maraming salamat, Doktora Lorraine Badoy. Palakpakan ulit! Ang init! Ang init! Mas paiinitin pa natin ngayong gabi. Dahil ang susunod na magsasalita, kilala din natin to. Attorney Glenn Chong! Palakpakan! Thank you. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, natandaan nyo, nagrally po para kay Pastor Kibuloy doon sa Liwasang Bonifacio. Tapos, may isang nilalang na sumigaw doon na kung si Lisa Marcos ay nasa harap niya, sasampalin ko siya kaliwat kanan. Ako yun. Ako yun. Pinapakita ako sa mga pangyarihang pamilyang ito na hindi kayo ang may kapangyarihan, kundi ang katotohanan at ang taong bayan. Tayo yun. Bakit ko nga pala gustong sampalin si Lisa Marcos kaliwa at kanan? Kasi po, ganito po. 6 na taon na kong nakipagtrabaho sa kanila, nagsilbi sa kanila, na wala silang binayad sa akin kahit piso. Tinulungan ko sila sa protesta nila laban kay Leni Robredo kasi naniwala akong dinaya si Marcos noong 2016. Nga pala, dati po akong congressman sa lugar ko po, sa Biliran. Dinaya po ako ni Smartmatic, kaya naging mortal na kalaban ko si Smartmatic. 14 na taon kong kalaban si Smartmatic na hindi nyo man lang alam. Nakikipaglaban ako para sa malinis na halalan. Nagkataon, magkapareho kami ng istasyon noong panahon 2016. Pero, noong 2022, matapos mag-file si Marcos ng candidacy, certificate of candidacy, habang nangangampanya, inamin ni Lisa Marcos sa akin na magkakaroon siya ng meeting ng may-ari ng Smartmatic. Kailangan daw niya ng 2 technical na kasama. Pero, dinuro pa ako, but not you, because they hate you so much. Nung pa lang, nung punto na yon, alam ko na, binenta na ako ni Lisa Marcos sa Smartmatic. Mandadaya sila. Oh. Kaya nga po, hindi ako takot na ibulgar ito sa inyo dahil totoo itong nangyari. Walang ibang nagsabi sa akin kundi si Lisa Araneta Marcos mismo. Admission niya yan. Personal knowledge ko yan na sinabi niya, magpupulong kami ng may-ari ng Smartmatic. Kailangan ko ng 2 technical guys, but not you because they hate you so much. Anong gagawin nila? Magrosaryo? O magdasal? Siyempre, anong pag-uusapan na kailangan ng 2 technical guys? Hindi pagbibilang ng boto, kundi paano manipulahin ang boto. O, ganito. Okay, wait. So ito na. Pagkatapos ng eleksyon, yung grupo ni General Reo kumuha ng datos mula sa COMELEC at nakita nila libo-libong makina nag-transmit ng resulta galing sa iisang IP address lamang. Hindi yung IP address ng makina ninyo sa presinto, kundi galing sa iisang IP address lamang. Mahigit 30,000 precincts. So pinagtagpi-tagpi ko lahat yan at ito ang alam ko. Si Inday Sara, 32 million ang boto. Totoo yan na boto ni Inday Sara. Bakit? Dahil plastikan lang si Lisa Marcos. Ayaw niya kay Inday Sara nung nagsimula pa lang. Kahit nangampanya pa lang, ayaw niya kay Inday Sara. Plastikan lang yun. So hindi niya sinama doon sa kanyang manipulasyon. Ang boto ni Inday Sara, totoong kanya yan. Pero yung kay Marcos, nanalo siya, walang problema. Pero ang boto ni Marcos, pinakamataas, 24 million lamang. Hindi 31 million. Ang tingin ko, dinagdagan yung boto para dumikit kay Inday Sara. Kasi po, si Inday Sara ay 32 million at si Bongbong Marcos ay 24 million. Sinong titingalain nating leader? Si Sara, hindi si Marcos. Ito namang si Marcos, alam naman nating weakling to.
B. Oh, walang B. So, whether in English or in Tagalog, you know what I mean. So, oh, wala talaga. Sunod-sunuran lang yan sa kanyang asawa. Tandaan nyo, sa 6 na taon na yan, 2016 to 2022, 6 kaming technical na mga tao na tumutulong sa kanila. Plus yung 2 mag-asawa, nakahapunan kami doon sa bahay nila once a month. Sa 8 tao na yan, yung 2 mag-asawa at 6 na technical, ako lang at si Lisa ang nagyoyosi. So marami kaming pinag-uusapan na kaming 2 lang. So, ngayon, ayaw nila na malaman ninyo ito, na dinagdagan nila yung kanilang boto. Kung nanalo ka ng 24 million, sasaludo ako sa'yo. Pero kung dinagdagan mo ang boto mo, wala kang pinagkaiba sa masahol na mandaya. O, di ba? So kaya, nandito ako sa harap ninyo dahil karapatan ninyong malaman ang ginawa nila nung eleksyon. O, karapatan natin bawat Pilipino na malaman na hindi ka pala, dinaya mo pala yung eleksyon mo. So, aside from that, yung asawa mo pa rin ang nagpapatakbo ng pamahalaan, hindi ka nag-file ng certificate of candidacy yung yaya mo sa Malacanang. Hindi naman nag-file ng certificate of candidacy. Bakit yan nagpapatakbo ng ating pamahalaan? Believe me, kasama ko yan sa 6 na taon yung mag-asawa na yan. Alam kong si Lisa ang natutupad sa lahat ng bagay. Si Bongbong walang say. So ngayon, hahayaan ba natin ganito ating gobyerno? Hahayaan ba natin? Alam nyo mga kababayan, lahat naman tayo at any point in our life, kailangan nating manindigan para sa kinabukasan ng ating mga anak at mga apo. Sa mga lolo, lola, nanay at tatay, tingnan po ninyo ang mga anak ninyo. Yung mga bata pa nito. Ito, nandito to eh. Yung mga bata pa, ng mga anak ninyo, hindi po sila makapagsalita, hindi po sila makapaglaban sa kanilang kinabukasan dahil musmus pa lang sila. Sino ang tatayo para sa kanila? Si nanay, si tatay, si lola, si ate, si kuya. Tayong lahat yun, ako at kayo. Pinaglalaban natin ang kinabukasan ng ating mga anak at mga apo. Itong pagpunta natin dito, ito yung taya natin sa kinabukasan natin ng bansa natin. Dahil hindi pwedeng isang mandaraya ang mag-control ng ating pamahalaan. At yung isa naman, yung yaya, na hindi naman nag-file ng certificate of candidacy. Alam nyo, ito yung pang-5 maisog rally. Sa unang rally ng maisog sa Davao, pag-uwi ko ng Maynila, kinasuhan ako para tanggalin yung lisensya ko bilang abogado. Pinapadisbar ako, pinapatanggalan ako ng lisensya bilang abogado. Pagkatapos kong magsalita sa Cebu City, pagbalik ko, may pangalawang disbarment case ako. Pagpunta ko ng Tagum, sinabi ko bukas, pag-uwi ko, may pangatlo akong disbarment. Totoo, pag-uwi ko, meron na naman akong pangatlong disbarment. Nung sa Dumaguete, sabi ko, bukas pag-uwi ko, meron na naman akong pang-4. Kinabukasan, nandun ang Supreme Court, nag-serve ng pang-4 na disbarment. So 4, ito yung pang-5. Bukas, pag-uwi ko, meron na naman akong disbarment. Pilit nila akong pinapatanggalan ng lisensya. Pero sasabihin ko to sa iyo, Lisa Marcos, handa kong i-give up ang lisensya ko pagka-abogado if that is the price I will pay for the future of my country. Handa kong i-give up. Usulugin ko pa sa harap mo ang lisensya ko bilang abogado. Kung yun ang kapalit ng pagbulatlat ng katotohanan sa imong lahat, mga kababayan. Kung sa Dumaguete,
Alam nyo, sa Dumaguete, binigyan kami ng permit na mag-rally. Tapos sumulat yung chief of police sa mayor, uwiin mo yung permit dahil nandyan si Glenn Chong. 3 beses pa ako minensyon sa letter niya. Ano bang meron sa sinasabi ko na ayaw niya akong magsalita? Ang katotohanan. Oh, alam nyo, hindi nila ako kinakasuhan sa sinasabi kong nandaya ka nung eleksyon. Ang kinakaso sa akin, tanggalan mo ng lisensya yung Glenn Chong na yan. Oh, you see? Pero alam nyo, baka titigil din yung IPP. Kasi sa bawat disbarment case, 1,000 pahina ang sagot ko. Sige, basahin nyo yan. Oh, 1,000 pahina ang sagot ko sa kanila. Lulunurin ko rin kayo. Pero ito, sabi ko, Lisa Marcos, makinig ka ha. Hindi pwedeng ikaw lang magkaso sa akin all the time. Kakasuhan din kita. Dahil, eto pa mga kababayan, minanipula din niya ang Korte Suprema. Oh, alam na alam ko yun. Personal na knowledge ko yun. Tingnan ninyo itong babaeng ito. Tingnan niyo itong babaeng ito. Natalo na kayo noong 2016, minamaniobra mo pa yung Korte Suprema para mapaupo mo yung Bongbong Marcos para makontrolar mo ang gobyerno. Yan si Lisa Marcos, mga kababayan. So, siguro mauubos na yung oras ko. Ito, magkaisa po tayong lahat na pigilan po natin ang pandaraya ng ating halalan. Alam mo, nung tumakbo po ako bilang congressman, ang kalaban ko ay veteranong politiko. Lahat ng posisyon, gobernador, congressman, mayor, isang pamilya lang. Pero pagkatapos ng halalan, nanalo po ako. Dahil naniwala yung taong bayan sa akin. Mano-mano yung eleksyon na yon. Dahil mano-mano ang eleksyon, mano-mano din ang dayan. Pag mano-mano ang dayan, nakikita ng mata mo. Pag automated ang eleksyon, automated ang dayaan, kahit pa nakadilat ang 4 mata, wala kang mahuhuli. O, kaya yan. So ito pinapapag ko sa inyo. I pay the price, but that's a good investment para sa kinabukasan ng inyong anak, ng inyong mga apo. Di bali na ang lisensya ko. You can have it, Lisa Marcos. Sa mga kababayan, maraming salamat for coming here. Maraming salamat for taking a stand for the future of our country. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Attorney Glenn Chong! Palakpakan po natin, Lisa! Napakaganda. Okay, konting public service announcement lang po. Yung may-ari po ng plakang CBK 5997, makikisuyo po, may lalabas po. CBK 5997, makikisuyo po. At yung kung sino man po ang may nawawalan ng ID, national ID, tinatawagan po natin si Brian De La Peña. Nandito po yung national ID nyo. Pakiklaim na lang po. Brian De La Peña. Maraming salamat po. Okay, so pero hindi pa nagtatapos dyan yung mga may init nating speakers. Meron pa rin tayong magsasalita. Handa na ba kayo sa susunod? Ang susunod, magbigay pugay, Attorney Vic Rodriguez! Palakpakan! Maraming salamat. Magandang gabi ho sa inyong lahat dito sa Angeles City, Pampanga. Magandang gabi sa lahat ng Pilipinong nakasubaybay sa different social media platforms ngayong gabi. Magandang gabi sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo na kagaya ninyo ay nagpupuyat gumigising ng umaga ng maaga para masubaybayan akbang ng may iso. Maraming salamat sapagkat naririto kayo at humahakbang ang mga may iso.
Alam kong marami na hong nasabi ang mga nagsalita bago sa akin. Alam kong busog na rin kayo sa mga issues na hinaharap ng ating pamahalaan at ng ating bansa ngayon. Subalit, as I've been saying, pati sa mga kababayan natin sa ibang bansa, hakbang ng maisog is not just about igniting the passion of every Filipino to be patriotic. Hakbang ng maisog ay kinakailangan ipaabot namin sa inyo ang mga tunay na isyong kinakaharap ng ating bansa ngayon, because we believe in hakbang ng maisog that igniting your passion, igniting your patriotism without us informing you of the real issues at hand will be a great disservice. Kaya po ginagawa natin ang hakbang ng maisog hindi lamang dito sa loob ng Pilipinas, kung saan tayo ay pinipigilan magpahayag ng ating saloobin, kung saan tayo ay sinisikil na magpayapang magtipon-tipon, kaya tayo ay nagpupunta na rin sa iba't ibang panig ng mundo kung saan may Pilipino. Ang hakbang ng maisog ay nananawagan sa ating pamahalaan ngayon sa isang pamunuan na may pag-aninaw, may pananagutan, may kapayapaan, at may seguridad. Simulan po natin doon sa pamahalaan at pamunuan na may pag-alinaw at may accountability. Ito po yung nababasa ninyong TAPS: transparency, accountability, peace, and security. Ngayong taong 2024, mahalagang malaman ninyo sapagkat pahirap ng pahirap ang buhay, parami ng parami ang nagugutom, at parami ng parami ang nahihirapan sa kanilang buhay sapagkat paliit ng paliit ang halaga ng piso. Sa kabila niyan, ang budget ho ng ating pamahalaan ngayon ay higit kumulang 5.700 plus trillion pesos. At higit kumulang sa kalahati po niyan ay utang. Utang na nga ang mahigit sa kalahati. Utang na nga ang mahigit sa kalahati. Nakuha pa nilang magsingit ng 800 billion higit kumulang na unprogrammed funds. Ano po yung unprogrammed funds? Ito po yung lump sum allocation or appropriation na tanging ang Pangulo lamang ang may karapatang mag-release. So wala pong transparency rito. Hanggang ngayon, hindi nila tinutugunan ito. Saan gagamitin yung 800 billion pesos? Samantalang mahigit kumulang kalahati ng 5.700 trillion pesos ay inutang mo na. Nakapagsingit ka pa ng unprogrammed o pork barrel ng Pangulo. 800 billion. Hindi po libre yun. Yun po ay bahagi din ng inutang na babayaran ninyo, babayaran ko, babayaran ng kasalukuyang Pilipino at ng mga darating pangsaling lahi. Pero walang malinaw na pananagutan sino ang magdi-disburse nito, paano at saan gagastusin ito, at sino ang may malinaw na pananagutan kapag ka ito ay ginamit sa malinaw na graft and corruption. Hindi po biro ito sapagkat pahirap ng pahirap ang buhay. Magkano na lang ang nabibili ng 1,000 piso natin ngayon kung ikukumpara ito sa 1,000 piso natin nung nakaraang taon? Magkano na lang ang halaga ng 1,000 piso natin ngayon kung ikukumpara sa 1,000 piso natin nung nakaraang 2 taon? Ito ay hindi birong usapin sapagkat ito ay pera ng Pilipino na dapat ipaliwanag sa atin, ipaliwanag sa inyo paano ginagastos, sinong may pananagutan, at bakit kinakailangan magkaroon ng pork barrel ang Pangulo. Tayo po ay nagtatrabaho day in, day out. Hindi tayo makapag-absent sapagkat kada absent ng ordinaryong Pilipinong kagaya natin, ang magiging kahulugan po noon,
bawas ng isang araw sa ating kikitain. Samantalang sila sa pamahalaan ngayon ay nagpapakasasa sa 800 billion ang program funds. Sino ang may malinaw na pananagutan dito? Hindi po natin nalalaman sapagkat hindi nila sinasagot at pilit na itinatago sa ating mga mamamayan. Kaya pilit nilang pinipigil ang paghakbang ng maisog, pilit nilang sinusupil ang ating karapatang malayang makapagpahayag at payapang magtipon-tipon. Ang hakbang ng maisog ay hindi ho nananawagan ng pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Ang pamahakbang ng maisog ay naniningil sapagkat nung tayo'y binoto natin siya, tayo'y umaasa sa isang pamunuan, sa isang leadership na merong transparency, accountability, peace, and security. Pag-usapan natin din ang transparency at accountability. Ang dami-daming investigasyong ginagawa sa Senado, sa Kongreso, subalit kapag ang tatamaan ay alyado nila, sadyang pinipigil at hindi tinutuloy ang hindi tayo makapag-absent sapagkat kada absent ng ordinaryong Pilipinong kagaya natin, ang magiging kahulugan po noon, bawas ng isang araw sa ating kikitain. Samantalang sila sa pamahalaan ngayon ay nagpapakasasa sa 800 billion ang program funds. Sino ang may malinaw na pananagutan dito? Hindi po natin nalalaman sapagkat hindi nila sinasagot at pilit na itinatago sa ating mga mamamayan. Kaya pilit nilang pinipigil ang paghakbang ng maisog, pilit nilang sinusupil ang ating karapatang malayang makapagpahayag at payapang magtipon-tipon. Ang hakbang ng maisog ay hindi ho nananawagan ng pabagsakin ang gobyerno ni Pangulong Marcos. Ang pamahakbang ng maisog ay naniningil sapagkat nung tayo'y binoto natin siya, tayo'y umaasa sa isang pamunuan, sa isang leadership na merong transparency, accountability, peace, and security. Pag-usapan natin din ang transparency at accountability. Ang dami-daming investigasyong ginagawa sa Senado, sa Kongreso, subalit kapag ang tatamaan ay alyado nila, sadyang pinipigil at hindi tinutuloy ang investigasyon. Nasaan ang transparency at accountability? Pag-usapan natin yung investigasyon tungkol doon sa agricultural smuggling. Nabanggit yung pangalan ng taong malapit sa kanila, si Ginoong Michael Ma, nung chairman ng komite na dapat mag-iimbestiga. Ano ho ang nangyari sa investigasyon? Tinigil, hanggang ngayon nakatiwangwang, hanggang ngayon ay nakabinbin. Pero kapag hindi alyado, kagayang mayor ng Bamban, iimbestigahan kahit kung ano-anong issue na lang ang kanilang ibinabato. Hindi ko sinasabing walang kasalanan o walang pagkukulang yung mayor ng Bamban. Subalit sana yung kanilang sigasig, yung kanilang kisig, yung kanilang gigil sa pag-iimbestiga sa hindi alyado, ganun din ang kanilang gigil sa pag-iimbestiga sa kanilang alyado. Nakita ko rin kanina si Ginoong Jonathan Morales. For the first time, nagkausap kami, nagkakilala kami ng personal. Hindi ba't mahalaga din na usapin yung PIDEA leaks at yung sinasabing biggest drug haul sa Batangas? Ano ang nangyari? Yung tao na siyang nagsimula ng investigasyon at voluntaryong sumulat sa komite sa Senado, siya pa ang kinulong. Nasaan ang hustisya dito? Yan ang sinisigaw din ng hakbang ng maisog.
ang pantay-pantay na pagtrato sa ilalim ng ating batas. Respetuhin nila ang ating saligang batas. Ang SMNI, dahil ba ang SMNI ay tinatrato nilang political inconvenience, critic or dissenter, iba rin ang trato kapag kakritiko nila kumpara sa kanilang aliado. Balikan din natin muli ang ginawang pagtrato doon sa pagseserve ng warrant of arrest kay Pastor Kibuloy. Bilang Pilipino, hindi ko inaabsuelto kung may pagkukulang o pagkakamali ang isang akusado. Pero tingnan naman natin yung pagmamalabis sa pagseserve ng warrant of arrest. Yung tao at yung kanyang simbahan na hindi naman kilala bilang bayolenteng tao at bayolenteng grupo, padadalan mo ng 2 batalyong sundalo. Ito ay dahil siya at ang SMNI ay tinatrato nilang political inconvenience. Ito yung mga nagdadala ng totoong kaganapan sa ating bansa. Subalit hindi natin dapat hayaan ang ganitong malinaw na injustice na ginagawa sa isang Pilipino. Ngayon nga ho, na nariyan ang ating saligang batas, linalapastangan nila. Imagine ninyo ang buhay nating mga Pilipino kung paano magiging miserable pag hinayaan natin silang lapastanganin ang ating saligang batas. Bakit iba ang trato doon sa akusadong ang pangalang Pastor Kibuloy kumpara doon sa tao na inakusahan na pilit pinatatahimik yung resource person ng Senate investigation na ang pangalan ay James Kumar? Hindi ba't kasalanan ding malaki na pakialamanan mo ang Senate investigation at suhulan mo yung resource person at sabihin, huwag ka nang maingay, manahimik ka na lang at magsabi ka kung ano ang gusto mo o magkano ang gusto mo. Yan ang hinihingi natin sa akbang na maisog. Pantay na trato sa ilalim ng batas, sa ilalim ng ating saligang batas. Yan yung ating sinisigaw na walang transparency, walang accountability. Ang gobyernong naghahari-harian at ang tingin sa ating lahat ay kanilang mga tauhan. Tumungo po tayo sa usapin din ng kapayapaan at seguridad. Malinaw ho sa ating saligang batas, sa Article 2 Section Policy. Isinusuka ho natin ayon sa ating saligang batas ang pagkikipagdigma. Bawal na bawal po yan. Subalit ngayon ho, ang kasalukuyang administrasyon ay itinala na tayo sa bingit ng digmaan. Kaninong interes pa ba ang isinusulong ng administrasyon ni Marcos?
Interes pa ba nating mga Pilipino o nung kanyang mga karansyong Amerikano? Wala ho tayong diferensya sa mga kaibigan nating Amerikano. Nakatulong sila, kasama natin, shoulder to shoulder, nakipagbakbakan, nagbuwis ng buhay, dumanak ang dugo ng Pilipino at Amerikano noong World War II. Subalit hindi po natin interes makipagdigma sa ating kapitbahay na higante at superpower na China. Hindi rin ho inosente ang China. Naririto rin yung ating mga mangingisda. Hindi rin sila inosente at hindi rin sila absuelto. Subalit, war is not an option for us. Hindi tayo mananalo. Hindi natin interes ang digmaan at malaking kasinungalingan na tayo ay susuportahan all the way ng Amerikano. Malaking kasinungalingan po yan. And these are issues, ladies and gentlemen, mga minamahal kong kababayan, na dapat nating pakakabantayan. Huwag nating hayaang pakialaman nila at patuloy na lapastanganin ang ating saligang batas. Huwag din tayong manahimik, sapagkat sa ating pananahimik, sa gitna ng napakaraming pang-aabusong ginagawa ng abusadong administrasyong ito, ibig sabihin po niyan, ay nakikibahagi tayo at sumasang-ayon sa kanilang kalabisan, pang-aabuso at korupsyon. Wala na rin ho tayong seguridad. Compromise na po ang ating security sapagkat bukod sa 5 bases ng ating mga sundalo, nagdagdag pa ng 4 na military base na binigyang access ang mga Amerikano. Bawal din po iyan sapagkat kung inyo pong matatandaan, noong 1990 ay sinipa ng gobyerno ng Pilipino sa ating Senado noon ang base militar ng Amerikano. Binalik po ngayon, hindi lang o isa, hindi 2, kundi 9 na base militar ng Amerikano. Bawal na bawal po yan. Yan ang inihingi natin sa hakbang ng maisog. Yung pamunuang may pag-aninaw, may pananagutan, may kapayapaan, at may seguridad. Nakikiusap po ako sa inyo. Alam kong hindi madali ang ating ipinaglalaban. Subalit ito po ay hindi para sa akin, para sa inyo, o para sa ating naririto ngayong gabi at sa mga milyong nakakasubaybay sa kanilang social media platform. Ito po ay laban ng bawat Pilipino. Ito po ay laban nating mga Pilipino. Ito po ay interes ng Pilipinas, hindi ng Estados Unidos. Hindi ho natin interes ang digmaan. Maniwala ho kayo. Gawin na po natin na marinig nila ang ating tinig sapagkat mas mahirap pahintuin ang isang digmaang nagsimula na kaysa sa ginagawa nating pigilan ang administrasyon ni Marcos na simulan ang digmaan laban sa China. Sa digmaan laban sa China, wala hong mananalo. Ang magiging laman lang ng balita, ilang daang libong Pilipino ang walang kalaban-labang namatay. Tingnan ho ninyo ang itsura ng Ukraine. Tingnan po ninyo ang kalunos-lunos na larawan ng mga nasa Israel, whether ikay may Palestino o Israel. Makikita ho natin walang panalo sa kahit anong digmaan. Ang kailangan ng Pilipino, hanap buhay, trabaho, negosyo at pagkain sa bawat hapagkainan ng pamilyang Pilipino. Hindi ang digmaan ni Marcos, hindi ang korupsyon ng administrasyon, at hindi ang walang hustisya na umiiral ngayon sa ating bansa.
At ako ay nagpunta na rin. Hinarap ko yung mga kababayan natin sa iba't ibang lugar. Hinarap ko po yung mga kababayan natin na namirmihan nagtatrabaho sa Hong Kong, Macau, mainland China. Hinarap ko po yung ating mga kababayan sa Amerika. Nagtatag na rin sila na hakbang maisog sa Amerika. At ako ho, last week ay galing sa Japan. Nagtatag na rin po sila ng hakbang ng maisog dito po sa Tokyo. Nais po nilang ipabot sa inyo ang taus-pusong pakikiisa nila sa hakbang ng maisog Pilipinas. Wala man ho sila rito kasama natin ang pisikal. Sila ho ay nakasubaybay kahit may different time zone, nagpupuyat, gumigising ng maaga para ho makasama tayo. Kaya wag po kayong masisiraan ng loob kahit tayo'y pinipigilan. Tuloy ang hakbang ng maisog at tayo ay parami ng parami. Hindi tayo titigil hanggat tumigil na sa pagbibingi-bingihan, pagbubulag-bulagan at pagiging manhid ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Yan po ang iiwan ko sa inyo. Huwag ho kayong mapagod sa pagmamahal at pagmamalasakit sa Pilipinas. Huwag ho kayong mapapagod makipaglaban at makibaka. Huwag ho kayong mapagod sa pagmamahal at pagmamalasakit sa ating mga kapwa Pilipino. Mabuhay ang hakbang ng maisog, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay tayong mga Pilipino. Maraming salamat at magandang gabi ho sa ating lahat. Maraming salamat po, Atty. Vic Rodriguez! Isang bagsak para sa Pilipinas! Okay, so ang susunod naman pong tao, pag nakita natin to, alam nyo na siguro kung sino yung susunod sa kanya. Diba? So, para hindi na natin patagalin, Pampanga, mag-ingay para sa ating former presidential spokesperson, Harry Roque! Handa na ba kayo? Handa na ba kayong paglaban ang kalayaan? Handa na ba kayong ipaglaban ang hustisya? Handa na ba kayong ipaglaban ang demokrasya? Handa na ba kayong ipaglaban ang bansang Pilipinas? Angeles, Pampanga, gitnang Luzon, congratulations! Tayo po ay gumawa ng kasaysayan. Sa kauna-unahang pagkakataon, pinakita natin ng gitnang Luzon, tayo ay maisog! Ang tanong, mga maisog ng gitnang Luzon, binayan ba kayo? Ang tanong, mga maisog, pinilit ba kayo? Ang tanong, mga maisog, takot ba kayo? Kung ganon, isigaw natin sino ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas? Isigaw ninyo, sinong gusto nyong mamuno sa Pilipinas? Mga maisog, ako po'y taga-gitnang Luzon. Pero ako po, hihingi po ako ng tawad sa inyo. Dahil ako po, umakyat sa entablado ng akala ko na babaguhin
at gagawing malinis ang kanyang pangalan. Pero ako po, gaya ninyo, gaya ng 31 Pilipino na budol. Sino pa ba ho ang nabudol? Ang akala ko, yung kanyang pangako na kaisa-isa, dalawa pa lang pangako niya. Yung unang pangako, pagkakaisa, wala pang 2 panahon, linabanan na, tinarget ang VP Sara. Bakit ko ginawa yon? Kung si VP Sara tumakbo ng presidente, hindi ka presidente ngayon. Nasaan ang iyong utang na loob? Hindi lang pagkakaisa ang binaling pangarap. Ang tanong ng marami, nasaan ang 20 pesos kilo ng bigas? Ang sabi mo, pangangalagaan mo mga magsasaka, pues, bakit mo hinayaang mamatay sila? Dahil import and smuggling. Ang sabi mo, sisiguraduhin mo na magkaroon ng katuparan ng pangarap ng mga Pilipino na mas mataas na antas ng kabuhayan. Bakit ngayon ang pagkagutom pinakamatindi sa gobyerno ng adiktador Marcos Jr.? Ang buong akala natin, babaguhin niya ang imahe ng kanyang pamilya dahil ang kanyang ama kinasuklaman, pinalayas sa Pilipinas dahil siya'y diktador ng labag ng karapatang pantao. Pero anong ginawa niya? Wala pang 1 taon, pinakulong ang mga nagtatanong kung paano ginastos ang kaban ng bayan. Halos 1 taon pa lamang. Anong ginawa? Tinanggalan ng prangkisa ang SMNI. At 1 taon pa lamang, pinahuli, walang iba kung hindi nagtaguyod sa kanyang kandidatura, pinagkatiwalaan sa kaisa-isang debate na kanyang hinarap, Pastor Quiboloy. Dalawang taon na nalakaluklok sa pwesto. Anong ginawa sa Pilipinas? Napakataas na presyong bilihin, napakababang sahod at kulang na mga trabaho. Pero hindi lang po yan ang pinakamasamang nangyari. Ngayon po, hindi lang tayo gutom. Ngayon po, kinakaladkad pa tayo sa gera na wala pong mabubuhay. Palibhasa, hindi natapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Hindi niya alam ng bansang China, never nating naging kaaway. Ngayon, lahat ng Chino, sinasabi nila, Chinese spy daw. Anong resulta? Simula pa lang ng ginawa niyang demonyo mga Chino, ang saging ng mga taga-Davao, kalahati na lang ang inaangkat ng China at ngayon
ang pinakamalaki nagsusupply ng saging ay ang bansang Vietnam. Yan ba ay galit dahil siya ay galit sa mga taga Davao? Bakit pinaglalaban ang transparency? Dahil nga po, hindi natin maintindihan. Nung una, ang sabi niya, China ang pinaka-importante nating kaalyado. Ngayon, ang sabi niya, China ay kalaban. Kinakailangan payagan ng mga Amerikanong gamitin ang ating mga base militar. At ngayon, mga kaibigan, mga taga Central Luzon, meron po tayong banta dahil pinalagan niyang mga Amerikano mag-deploy ng mid-range missile launchers na naging dahilan kung bakit kamuntik nang magkaroon ng nuclear war sa panig ng Russia at ng Amerika. Bakit kinakailangan ng transparency? Meron bang tao na nasa tamang pag-iisip na nais mamatay ang mga Pilipino? Meron bang nasa tamang pag-iisip na nais na magunaw ang bansang Pilipinas sa gera na wala naman tayong interes? Kaya nga, Mr. President, hindi po pwedeng pinagtatawanan ang tanong kung ikaw ay adik dahil may karapatan po kami malaman ang mga importasyon na makakaapekto sa aming buhay. Sumagot ka, Mr. President. Adik ka ba? Tinatakot nila tayo dahil tayo daw ay destabilizers. Destabilizers ba kayo? Ang nais namin sa demokrasya, taong bayan ng soberenya, at kapag ikaw ay palpak, mauulit ang nangyari sa iyong ama, aalisin ka sa pwesto. Mga taga Central Luzon, handa na ba kayong maghusga? Handa na ba kayong husgahan ang PBBM? Ang tanong, ano ang husga nyo kay PBBM? Hindi na kayo naririnig. Mahina dito. Dito. Naririnig mo ba yan, PBBM? Naghusga na ang mga taga-gitnang Luzon. Ang panawagan ay noong isang araw, may lumabas pong balita. Amerikano nagsulat. Anong sinabi nila? Sa kagustuhan ng mga nagpoprotekta kay BBM sa kanyang pwesto, siniraan nila ang Sinovac. Tinakot nila ang mga Pilipino na hindi raw ligtas ang Sinovac. At sinabihan ang mga Muslim na meron daw baboy ang Sinovac. Dahil lamang gusto nilang magalit ang mga Pilipino sa China, naging dahilan, tinakot nila ang mga Pilipino, naging dahilan na napakaraming namatay samantalang nandun sanang Sinovac para iligtas ang kanilang mga buhay. Ang tanong, ang best friend ni PBBM, mga Amerikano, gawain ba ng kaibigan na tatakutin ang mga Pilipino dahilan na sila ay mamatay? Ang tanong,
Gawain ba ng kaibigan na nais mamatay ang mga Pilipino sa isang giyera na wala namang interes ang mga Pilipino? Kaya muli, mga kapwa taga Gitnang Luzon, ano ang husga kay BBM? Sa aming mga katunggali, ang araw na ito, ginugol nila para siraan ako. Pero anong nangyari? Akala nila, palibasa, siniraan nila ako ay magpapasupil. Sa inyong mga kampo ng kadiliman, ito lang ang sasabihin ko, lalo nyo akong siraan, lalo akong magsasalita, lalo akong maninindigan, dahil hindi dapat manaig ang puwersa ng kadiliman. Hanggang sa kamatayan, mamamatay para sa bansang Pilipinas. Siraan ako ng siraan, lalo nang lalakas ang aking boses. Ano ang ating husga kay BBM? Ano ang sigaw natin para kay Pastor Kibuloy? Handa ba kayong mamatay para sa inang bayan? Manunumpa ba kayo at aawit ba kayo ng bagong Pilipinas? Isang po ang mensahe ng mga maisod. Puwersa ng kadiliman, ibinigay nyo na ang lahat ngayong araw na ito para sirain ang isang maisog. Ang resulta, lalo tayo naging matabang, lalo tayong magiging maisog! At papasalamat lang po ako sa inyong lahat dahil ang presensya nyo ngayon nagpapakita na hindi tayo papayag na mawala muli ang kalayaan at demokrasya sa Pilipinas. Ngayon naman po, ang sabi nyo kanina, sino ang pinakamagaling na presidente ng Pilipinas? Mga kaibigan, karangalan ko po na ipakita ang mensahe ng ating mahal, Rodrigo Roa Duterte! Maisog na kababayan na nagrally sa Angeles. Pasensya na po. Inabot ako ng ayaw ko na lang sabihin kasi napakakorme. Pero retired na kasi ako at yung pera ko, meron ako, may retirement ako pero pinupusto ko lang. At yun na kasi ang source of existence ko. Sorry, hindi ako nakapunta.
pero I would like to congratulate you for your gesture to show to the country and to the world that may damdam tayo. Hindi tayo galit kay Marcos o hindi tayo galit sa gobyerno. May damdam na pinapalabas natin. But this would be as good as any other time to tell the president, the military, the police, and all, na hindi kami yung subversive na gusto namin tunggahin ang gobyerno, paalisin si Marcos. We just want reforms that yung naniririnig nyo sa grupo ng mga maisog at yung mga Pilipino na ayaw ng gulo pero gustong may pagbabago. Yan nga naman po. At congratulations sa inyo. Yan na ang habol natin. At yan na ang hamon ko sa gobyerno. Wala ng iba. Walang interesado patalsikin si Marcos, walang interesado sa gobyerno na patumbahin mo. O yan, kay dumaan ako ng presidente, pati gobyerno ko ito. So, para just to results. But, we will ask that we will be heard from time to time so that government would know what the sentiments of the people are. And whether the sentiments or not, totoo man o hindi, makinig lang kayo. Total kung mali, hindi sabihin ninyo, kung mali, wala naman kami magawa. Sabihin niyo tama, wala rin kami magawa. Just the right to be heard. Yan ang importante sa Constitution. The right to be heard. Yun. Maraming salamat. Mga kababayan, pwede ba hong lahat tayo ay tumayo at sabay-sabay nating awitin ang bayan ko ni God address ang bayan ko. Matapos po niyan, papatayin po natin ang ilaw, bubuksan natin ang ating mga telepono, magsilbing ilaw sa panahon ng kadiliman. Yan po ang maisog. Tinatawag ko po ngayon ang maisog, ang ating hinahangaan, Agent Jonathan Morales! Saludo kami, Agent Jonathan Morales. Inspirasyon ka para lahat tayo ay maging maisog. Tinatawag ko po ang lahat ng kasama natin, kasama si Vivian Velez ng Marcos Resign Movement. Nandyan po si Atty. Glenn Chong, Atty. Vit Rodriguez, ang ating Bishop Edwin. At sabay-sabay po tayong umawit ng bayan ko sa isang pamamaraan na makakarating ang mensahe, hindi kami papayag masupil muli dahil mahal namin ang bayang Pilipinas.
Mabuhay ang Pilipinas! Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyo. Central Luzon, darating po kami at papatunayan natin ang gitnang Luzon ay lupa ng maisog. Magandang gabi po! Maraming salamat po, Sir Harry Roque. Maraming salamat din po sa mga speakers natin ngayong gabi.